What's up mga kaibigan? Kamusta? Muli na naman akong nagbabalik, dahil ngayon ay kwentong basketball na naman ang ipapaliwanag ko, na isang family, comedy movie na pinamagatang Like Mike. Nagbukas ang pelikula nang makilala natin ang isang 13 na taong gulang na batang lalaki na nagngangalang Calvin, na nakatira sa isang orphanage sa LA sa ngayon, naglalaro siya ng basketball sa bakuran kasama ang kanyang mga matalik na kaibigan, na sina Murph at Reg. Hindi nagtagal ay nilapitan sila ng isang gang ng mga maton, at nang pinuno na si Ox, sinimulang kutsain si Calvin dahil sa kanyang maikling tangkad. Iginiit din niya na hinding-hindi magiging isang basketball player si Calvin, dahil siya ay masyadong mahina. Hinahamon siya ni Ox sa isang larong one-on-one na basketball, na may kondisyon na kung manalo siya, dapat isuko ni Calvin ang paborito niyang jersey. Sa kabila ng walang mapapala, tinatanggap kaagad ng ating bayani ang hamon. Sa tingin niya ito ay prestihiyosong linya at ito ay higit na mahalaga kaysa anupaman. Sa kasamaang palad, hindi niya nagawang panindigan ang kanyang mga salita, dahil madali siyang natalo ni Ox dahil sa kanyang tangkad. Ang bully pagkatapos ay pinupunit ang jersey niya sa harap ng lahat at pinagtatawanan siya. Nagalit si Calvin sa tanawin, ngunit siya ay nananatiling matatag at sinasabing balang araw, magkakaroon siya ng magandang pamilya na bibilhan siya ng 5 jersey. Sa sandaling iyon, dumating ang tiwaling direktor ng ampunan, si Beetleman, at inutusan silang magbenta ng mga candy sa gabi para makalikom ng pondo. Ang mga bata ay walang pagpipilian kundi sumunod, at hindi nagtagal ay nakarating sila sa labas ng isang basketball stadium, na puno ng mga tao. Saka sila lumapit sa maraming dumadaan sa loob ng maraming oras, ngunit wala sa kanila ang gustong bumili ng kanilang mga candy. Pagkaraan ng ilang sandali, nakilala ni Calvin si Wagner, na siyang coach ng kanyang paboritong basketball team, ang Los Angeles Knights. Tuwang-tuwang ipinahayag ng bata ang kanyang paghanga sa koponan at ibinunyag na nagbebenta siya ng candy para makalikom ng pondo para sa kanyang ampunan. Inabutan siya ni Wagner ng $20, ngunit tumanggi si Calvin na singilin siya dahil tinitingala niya ang lalaki. Inamin din niya na siya ay hindi sigurado kung ang pera ay nakikinabang sa ampunan. Humanga sa kanyang katapatan, nag-aalok sa kanya si Wagner ng 4 na tiket sa susunod na laro ng Knights, na nagpapasaya sa bata. Kinabukasan, dumating ang ilang mag-asawa sa orphanage para ampunin ang mga bata. Gayunpaman, parang walang interesado kay Calvin at sa mga kaibigan niya dahil mas matanda na sila. Naiinis si Calvin, ngunit gumaganda ang kanyang kalooban kapag ang isang madre ay nagdadala ng isang kahon ng mga donasyon sa bahay ampunan. Natuklasan niya ang isang lumang pares ng sneakers sa loob, at ibinunyag ng madre na kabilang sila sa isang sikat na kalbong basketball player. Nang mapansin ni Calvin ang inisyal na MJ sa sapatos, ipinapalagay niya na ang mga ito ay mula kay Michael Jordan at kinikilig. Gayunpaman, ang kanyang kaligayahan ay panandalian nang bumalik si Ox at ang kanyang gang, na sinusubukang nakawin ang sneakers. Tumanggi si Calvin na ibigay, ngunit dinaig siya ng mga maton at itinapon ang mga sapatos sa ere. Nakasabit ito sa isang kable ng kuryente, at iniwan ng kawawang si Calvin na nawasak. Mamaya sa gabing iyon, umuulan ng malakas, at ginising ni Calvin sina Murph at Reg para hilingin ang kanilang tulong sa pagkuha ng sapatos. Lumabas ang tatlo, kung saan umakyat si Calvin sa isang puno malapit sa poste sa pagtatangkang maabot ang mga sneaker. Nakuha niya ang mga ito, ngunit isang kidlat ang biglang hinampas ang mga kable, at natamba siya sa lupa. Sa kabutihang palad, hindi siya nasaktan, at nung isinuot niya ang sapatos, napansin natin ang pagdagsa ng kuryente na dumaraan sa kanya. Kinabukasan, si Calvin at ang kanyang mga kaibigan ay sabik na naghanda para panoorin ang Knights sa laro. Nagbibigay pa nga sila ng ticket kay Ox para hindi niya ito i-report kay Beetleman. Di nagtagal, nagsimula ang laro. Ngunit ang mga Knight ay hindi maganda ang laro, na ikinagalit ni Calvin. Sa halftime, inanunsyo iyon ng manager ng koponan na si Frank ang isang maswerteng may hawak ng tiket ay magkakaroon ng pagkakataon na makipaglaro ng one-on-one sa kanilang star player, si Tracy. Ang mga resulta ay inihayag sa lalong madaling panahon at ang nanalo ay walang iba kundi si Calvin. Susunod, ang batang lalaki ay tumungo sa court at pinahanga ang mga manunood sa kanyang mga kakaibang kalokohan. Siya pagkatapos ay tinali ang kanyang sneakers at hinihiling na maglaro siya tulad ni Michael Jordan. Magsisimula na ang laro, at sa pagtataka ng lahat,
madaling natalo ni Calvin ang pro player. Nakakadismaya ito kay Tracy, dahil hindi siya nakikitang natatalo sa isang bata. Nagsisimula siyang maglaro ng may determinasyon, ngunit patuloy siyang tinatalo ni Calvin at umiskor pa siya ng 30-footer at slam dunk. Nakikita ito, tumahimik ang mga tao bago biglang nagpalakpakan. Kinabukasan, nakipagkita sina Frank at Wagner kay Beetleman at ipinahayag ang kanilang pagnanais kay Calvin na maglaro sa paparating na laro ng Knights. Nag-aalok sila ng $5,000 para sa isang araw, ngunit ang sakim ay higit pa ang hinihingi, na nag-udyok kay Frank na magdagdag ng isa pang $2,500. Samantala, tuwang-tuwa si Calvin sa balita at sabik na ibinahagi ito kina Murph at Reg. Gulat na gulat sila sa kanyang huling pagganap, at inamin ni Calvin na maaaring dahil ito sa kanyang mahiwagang sneakers. Hiniling niya sa kanila na ilihim ito, walang kamalay-malay na si Ox ay naniniktik sa kanilang pag-uusap. Sa susunod na eksena, dumating si Calvin para sa isang malaking laro at nasa sabik na makibahagi sa isang locker room kasama ang mga manlalaro na kanyang hinahangaan sa loob ng maraming taon. Nilapitan niya si Tracy at humingi ng tawad sa pagkatalo niya sa kanya noong isang araw, ngunit tiniyak ng superstar na huwag mag-alala. Lumapit si Calvin sa coach at hinihiling sa kanya na matapat na sagutin kung bakit siya nandito. Sa kanyang pagkabigo, sinabi ni Wagner sa kanya na kinuha siya ni Frank hindi para maglaro kundi para magpakitang gilas at mapukaw ang interes ng mga manunood. Makalipas ang ilang sandali, magsisimula na ang laro, ngunit ang Knights ay muli na namang di marok. Si Calvin pagkatapos ay gumawa ng ilang mga diskarte at humiling sa coach na hayaan siyang mamuno. Sa kabila ng mga pagtutol mula sa iba pang mga manlalaro, nagpa siya si Wagner na bigyan siya ng pagkakataon. Ang batang lalaki pagkatapos ay isinuot ang kanyang magic sneakers at gumanap na parang powerhouse laban sa kalabang koponan. Nakagawa siya ng kamanghamanghang pagbabalik, umiskor ng 27 puntos at pinangunahan ang Knights sa tagumpay. Kasunod nito, ang pagganap ni Calvin ay malawak na sakop ng mga balita sa palakasan, at siya ay naging napakasikat. Siya rin ay opisyal na pumirma sa Knights bilang isang pro player. Makalipas ang mga araw, si Calvin ay sumakay sa kanyang unang paglalakbay kasama ang koponan sa isang pribadong jet, isang bagay na hindi niya naisip sa kanyang buhay. Sa paglalakbay, hiniling ni Wagner kay Tracy na maging kasama sa kwarto ni Calvin at magturo sa kanya. Maya-maya, dumating ang dalawa sa kanilang marangyang hotel room, kung saan nagsimulang tumalon si Calvin na parang baliw. Sa pagtatapos ng gabi, nagdarasal siya para sa kanyang mga kaibigan sa bahay ampunan at nagsasabi rin ng ilang magagandang bagay tungkol kay Tracy. Ang huli ay naantig sa pamamagitan nito, at binuksan niya na ang kanyang pamilya ay namatay ilang taon na ang nakalilipas. Sa mga sumunod na araw, tinutulungan ni Calvin ang kanyang koponan na manalo sa mga laban, at pagkatapos ng laban, nagiging superstar siya. Siya at si Tracy ay bumubuo rin ng isang malapit na samahan at madalas silang tumatambay sa pwesto niya kapag hindi sila naglalaro. Sa sumunod na eksena, bumalik si Calvin sa ampunan at nagdala ng mga regalo para sa kanyang mga kaibigan. Mamaya, habang natutulog sila, sinabi niya kay Murph ang tungkol sa kanyang bagong kasikatan at kung gaano siya nasisiyahan. Si Ox ay muling narinig ang usapan at nagalit. Lumapit siya kay Calvin sa kama at nagtatangkang nakawin ang kanyang mahiwagang sneakers. Sinubukan ni Murph na ipagtanggol ang kanyang kaibigan, ngunit ang isa sa mga bully ay pinipigilan siya. Nang marinig ang kaguluhan, nagpakita si Beetleman at sinabihan ang mga nananakot na huwag saktan si Calvin, dahil siya ay napakahalaga sa kanya. Isang galit na nagpahayag na ang bata ay nanalo lang dahil sa kanyang magic sneakers, ngunit pinatigil siya ni Beetleman at inutusan siyang matulog. Pagkaraan ng mga araw, sa panahon ng isa sa mga laro, natuklasan ni Calvin mula sa isa pang manlalaro na si Tracy na hindi ito ulila at may ama, ngunit hindi na sila nakakapag-usap. Ginagawa nitong napakalungkot si Calvin dahil ibibigay niya ang lahat para magkaroon ng ama sa kanyang buhay. Pagkatapos ay sinusubukan niya pa rin na kausapin si Tracy tungkol dito, ngunit hiniling sa kanya ng veteranong manlalaro na umiwas sa kanyang mga bagay. Habang lumalaki ang kasikatan ni Calvin, maraming mag-asawa ang bumibisita sa orphanage para magpahayag sa kanilang interes sa pag-ampon sa kanya. Sinimulan niyang makilala ang mga potensyal na magulang, ngunit ang bawat isa sa kanila ay tila kakaiba o hindi angkop sa ilang kadahilanan. Isang araw, dumating si Calvin sa bahay ni Tracy at tuwang-tuwang ibinalita na siya ay may surprise para sa kanya.
Ang huli ay umaasa na ito ay isang kaakit-akit na babae, ngunit ito pala ay ang kanyang matandang ama. Nagalit ito sa kanya kaya sinipa muna niya si tatay palabas ng bahay, at pagkatapos ay pinagalitan si Calvin dahil sa pakikialam niya sa mga gawain ng kanyang pamilya. Nang maglaon, bumalik sa ampunan ng isang Calvin upang makilala ang kanyang mga bagong potensyal na magulang, ang Boyds. Para silang normal na mag-asawa na sobrang maalaga. Namangha talaga si Calvin kaya nagpasya siyang bigyan sila ng pagkakataon. Ngunit nag-aalala ito kay Beetleman dahil wala siyang matatanggap na kikitain kung maaampon ang bata. Lumapit siya kay Ox at tinanong kung ano ang sinabi niya tungkol sa magic sneakers noong isang araw. Sinisikap ng Ox na umiwas sa usapan, ngunit sa pagpupumilit ng direktor, sa huli ay isiniwalat niya ang katotohanan. Nang marinig ito, ang taong si Kim ay nagbuo ng isang tiwaling plano. Kinabukasan, binili niya si Calvin ng bagong sapatos at iginiit na isusuot niya ito sa tanghalian kasama ang kanyang mga potensyal na magulang. Tumanggi ang bata, sinabi niya na mas gusto niya ang kanyang mga sneaker, ngunit sinabi ni Beetleman na dapat siyang maging maganda para sa tanghalian na ito. Sa huli, nag-aatubili na isinuot ni Calvin ang bagong sapatos at hiniling kay Murph na protektahan ang kanyang magic sneakers sa kanyang buhay. Pagkatapos umalis ni Calvin para sa hapunan, nakita namin si Murph na nakatingin sa larawan ng kanyang yumaong ina at emosyonal. Sa sandaling iyon, pumasok si Ox at Beetleman sa silid at kinuha ang larawan. Hinihiling nila na gusto nilang malaman kung nasaan ang mga magic sneaker, ngunit tumanggi si Murph na sabihin sa kanila. Nagbabanta si Beetleman upang sunugin ang larawan ng kanyang ina at magsindi pa ng apoy. Pinipilit nito ang mahirap na batang lalaki na ibunyag na ang sapatos ay nasa atep. Sa ibang lugar, nakikita natin si Calvin na sinusubukang gumawa ng magandang impresyon sa Boyd sa tanghalian. Sa susunod na eksena, dumating si Beetleman sa isang sketchy na lokasyon at nakipagpulong sa tatlong bookies. Ipinapalam niya sa kanila na balak niyang maglagay ng $100,000 na taya laban sa Knights sa darating na laro. Ang mga bookies ay nalilito, dahil ang Knights ay mahusay na gumaganap kamakailan. Gayunpaman, kumpiyansa na iginiit ni Beetleman na hindi makakapagtanghal si Calvin sa susunod na laban. Sa ibang lugar, nakikita namin si Tracy kasama ang kanyang ama, at lumilitaw na sa wakas ay nagkaayos na sila at nagawa nilang ayusin ang kanilang mga pagkakaiba. Kinabukasan, may napakahalagang laro ang Knights, at bago ito magsimula, nilapitan ni Tracy si Calvin at sinabing mayroon siyang magandang balita. Ito pala ay balak niyang ampunin ang bata at ibigay sa kanya ang pamilyang matagal na niyang ninanais. Gayunpaman, bago siya maaaring ipahayag ito, dumating ang Boyd sa locker room, at ipinakilala sila ni Calvin bilang kanyang adoptive na magulang. Nagulat si Tracy sa balita, ngunit masaya siya para sa batang lalaki at binati siya ng swerte sa laro. Ngayon, May 20th minuto na lang bago ang laro, isang kinakabahan na si Murph ay nagpasya na lumapit sa kanyang kaibigan. Tinawag niya si Calvin at inamin ang buong katotohanan sa kanya. Nagulat ito sa ating bayani dahil wala ang mga magic sneaker, siya ay isang ordinaryong bata lamang. Pagkatapos ay nagmamadali siyang bumalik sa ampunan upang subukang kunin ang mga ito. Makalipas ang ilang sandali, habang papalapit ang laban, hinahanap ng koponan si Calvin, ngunit wala na siya kahit saan. Samantala, dumating si Calvin sa ampunan at napansin si Beetleman na excited na nanunood ng laro sa TV. Ang lalaki ay labis na nagagalak na siya ay yumaman sa lalong madaling panahon, ngunit ang mga bata ay nagtutulungan at itinali siya sa isang upuan. Pagkatapos ay hihilingin nila ang kombinasyon sa kanyang ligtas, kung saan niya itinago ang mga sapatos, ngunit tumanggi siyang ibahagi ang mga ito. Sa sandaling ito, pumasok si Ox sa silid, kaya nakaramdam ng pag-asa si Beetleman at humingi ng tulong sa kanya. Pero si Calvin sabi niya na sa kabila ng kanilang pagkakaiba, lahat ng bata sa orphanage ay isang team. Paliwanag niya na lahat sila ay nagmula sa iisang background at dapat laging bantayan ang isa't isa. Sa pagkarinig nito, naging emosyonal si Ox kaya sa wakas ay nagpasya siyang gawin ang tama. Tinutulungan niya si Calvin sa pagkuha ng mga sneaker mula sa ligtas, dahil alam niya ang kombinasyon sa lahat ng panahon. Kasunod nito, tumungo si Calvin at ang kanyang mga kaibigan sa laban sakay ng kanilang mga scooter. Si Beetleman sa wakas ay pinalaya niya ang kanyang sarili at nakipag-ugnayan sa mga bookies, na hinihiling sa kanila na pigilan si Calvin sa pagpunta sa laban.
Obligado sila at nagtakdang hulihin ang mga lalaki dahil ayaw nilang mawalan ng pera. Gayunpaman, sa tulong ng kanyang mga kaibigan, nagtagumpay si Calvin na makaiwas sa mga humahabol sa kanya at makatakas. Pagdating sa labas ng court, hinarap siya ni Beetleman at hiniling ang mga sneaker pabalik. Ngunit hinampas siya ni Calvin gamit ang kanyang scooter at nagmamadaling pumunta sa court. Samantala, sa laro, nakikita natin na ang Knights ay pinangungunahan ng kanilang mga kalaban. Ito ay ipinahayag na kapag natalo ang koponan sa larong ito, hindi sila makaka-advance sa playoffs. Hindi nagtagal ay dumating si Calvin sa venue at galit na galit si Wagner na makita siya. Tumanggi siya na hayaan ang batang lalaki na maglaro. Gayunpaman, ang natitirang bahagi ng koponan ay humihikayat sa kanya na patawarin siya. Pagkatapos sumali ni Calvin sa koponan, umiskor siya ng ilang puntos, at nagsimula ang Knights gumawa ng isang pagbabalik. Mukhang mananalo ang team nila, pero biglang napunit ang sneakers ni Calvin at nagkahiwalay. Sa panahon ng break, siya ay nagiging labis na nag-aalala tungkol sa kapalaran ng kanyang koponan. Pagkatapos ay sinabi niya kay Tracy ang tungkol sa mga magic sneaker at kung paano siya tinutulungan ng mga ito na maka-score hanggang ngayon. Gayunpaman, ang huli ay hindi naniniwala dito at hinihimok si Calvin na magkaroon ng pananampalataya sa kanyang talento. Hiniling din niya sa bata na magsuot ng isa pang pares ng sapatos at bumalik sa laro. Susunod, ipinaalam ni Calvin sa kanyang koponan na ito na ang kanyang huling laban, bilang siya na gustong bumalik sa pagiging ordinaryong bata. Kahit na ang ibang mga manlalaro ay natigilan, nirerespeto nila ang kanyang desisyon, at nagpatuloy ang laro. Kung wala ang mahiwagang sneaker, mawawalan ng kumpiyansa si Calvin at nagsimulang magpumiglas. Sinubukan niya ang ilang mga shot, ngunit patuloy siyang hinaharangan ng kanyang mga kalaban. Sa final play, tabla ang score kaya siya ang nakaisip ng isang plano. Nagpeke ng shot si Calvin para tumalon ng kanyang kalaban, pagkatapos ay ipinasa ang bola kay Tracy. Ang veterano ay ginagamit ang pagkakataong ito para kumuha ng tumpak na shot, na nagtatapos sa pagpunta sa hoop. Sa pamamagitan nito, ang Knights ay nakakuha ng isang mahimalang tagumpay sa pagbabalik at umabante sa playoffs. Pagkatapos ng laban, tinawagan siya ng mga bagong magulang ni Calvin para ipagdiwang ang kanyang tagumpay sa isang restaurant. Ngunit napagtanto ng batang lalaki na ayaw niyang manirahan kasama ang mga Boyd, kaya humingi siya ng tawad sa kanila at bumalik sa ampunan. Pagkalipas ng mga araw, binisita ng pangkat ng Knights ang orphanage, kung saan natuklasan ni Calvin na sila ay ang mga bagong sponsor. Misteryosong nawala si Beetleman pagkatapos ng laban dahil wala siyang paraan para mabayaran ang kanyang utang. Nang maglaon, nagkaroon ng taus-pusong pakikipag-usap si Tracy kay Calvin at umamin na gusto niya siyang ampunin. Tuwang-tuwa ang bata, ngunit napansin niya si Murph sa di kalayuan at nakakaramdam ng lungkot. Pagkatapos ay ibinunyag niya na pupunta lang siya kung aampunin din niya si Murph dahil ayaw niya iwanan ang kanyang kaibigan. Sumang-ayon si Tracy nang walang pag-aalinlangan at tinanggap si Murph sa kanyang pamilya. Sa huling eksena, makikita silang tatlo na magkasamang naglalaro sa bahay bago matulog. Salamat sa Magic Sneakers, nakahanap si Calvin ng isang mainit na pamilya, na mas mahalaga sa kanya kaysa sa paglalaro sa NBA. Napapansin natin mula sa wall pictures na kinupkop na rin si Reg at natagpuan siya sa Forever Home. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, at huwag kalimutan mag-like, comment, share at i-on ang notification bell para matulungan ang aming channel. Hanggang sa muli, salamat!